M Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jobel. 23 years old at nakatira sa Tondo, Manila. Simple lang naman ang buhay namin mga idol. Pero kahit hindi kami mayaman, laking pasasalamat ko sa mga magulang ko dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit tricycle driver lang si Papa, 3 beses sa isang araw kami kumakain araw-araw mga idol. At ngayon, oras naman para ako na ang bumawi sa mga magulang namin. Ang kaso nga lang, halos lahat ng kinikita ko ngayon ay napupunta na lang sa boyfriend ko na si Raymond mga idol. Ewan ko ba? Kung anong kinatalino ko sa eskwelahan, siya namang kinatanga ko sa pag-ibig. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Muli ito po si Jobel. And I thank you. Anak, Jobel. Pa, Mamamasada na ako kaya wala akong panggas eh. Pwede mo makahiram kahit 500 pesos lang. naku pa. Short ako ngayon, wala akong pera eh. Saan naman napunta ang pera mo? Kailangan ko pa naman para makabiyahe ako. May pambili din ako ng gamot sa ubo. Pa, napahiram ko kasi kay Raymond eh. Ano? Nangailangan kasi siya pa nung nakaraang araw, kaya binigay ko sa kanya yung pera ko. Huwag ka na lang pumasada pa. Total naman, inuubo-ubo ka, diba? Kaya magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Yun nagka-problema eh. Wala ka naman mapahiram sa akin. Maghihiram na lang ako kay paring Tonyo. At saka, mukhang hindi naman yata maganda yan, anak. Pati yung boyfriend mo, inuuna mo kaysa sa amin ng nanay mo. At saka, hindi maganda yan. Na umaasa yung lalaki sa isa babae. Dapat siya nga kailangan magtatrabaho eh. At malamang sa alamang, dapat ikaw nga ang pinapahiram din ng pera. Hindi siya. Pa, alam mo naman na rumaraket-raket lang to si Raymond eh. Di bale, pagka nagtagumpay naman yung mga plano ni Raymond, di makakakuha na rin ako ng pera ko sa kanya. Sa ngayon, tiis muna pa. Wala pa talaga, mahal. Wala pa akong may bibigay at mababayad sa nahiram ko sa'yo. Ito naman oh. Ang tagal na nun ah. Sabi mo, ibabalik mo ng after 2 weeks. Yun nga rin ang inaasahan ko eh. Kaya lang, yung mga pinagbentahan ko ng motor, hindi naman sila nag-cash. Wala nga silang in-advance sa akin eh. Katapusan pa daw silang magbabayad. Nagagalit na kasi si Papa eh. Kanina nanghihiram siya sa akin ng 500, wala man lang ako mabigay. Halos lahat ng pera ko kasi napupunta na sa'yo eh. Hayaan mo na. Basta pag meron akong pera, ibibigay ko sa iyo agad. At saka, may naisip kasi ako eh. Baka makatulong ka. Naku, ano na naman yan? Ito kasi, may mga perfume kasi yung galing sa abroad, pinapabenta sa akin. Alam mo naman yung diskarte ko, di ba? Buy and sell. So tulungan mo lang ako dito. Kaya lang, problema, wala. Wala akong kapital dito eh. Naku, napapaubo na naman ako nito ah. Mahal, ikaw naman ang inaasahan ko eh. Baka pwede ako makahiram sa'yo ng pangkapital dito sa mga perfume na to. Diyos ko naman, Raymond. Ang dami ko nang pinahiram sa'yo ah. Sa listahan ko nga, kulang-kulang 20 mil yung utang mo eh. Mababayaran ko din yan. At saka mahal, ikaw naman ang inaasahan ko eh. Ganito ang mangyayari. Kapag nabenta ko itong mga perfume na to, hahati tayo sa tubo nito. Tsaka yung mga nahiram ko, mababayaran ko kaagad. Mahal, sige na. Paano mo naman mabebenta yan?
Ang dami na rin mga perfume dito. Baka naman di maganda yung produkto na yan. Tulungan mo nga ako. Ipopost natin to sa online. At saka ako na bahala. Ako na mag-sales stock sa mga customer ko. At saka meron ako rin mga customer na regular eh. Kaya wala kang poproblemahin. Magkano ba kailangan mo? 30,000. 30,000? Oo. Diyos ko! Napakalaki naman yan, Raymond. Ibabalik ko kaagad sa'yo. Siguro bigyan mo ako ng 3 linggo. Ayan na naman tayo sa 3 linggo eh. Madali lang ibenta tong mga perfume kaysa sa motor, kaysa sa cellphone. Paano ka nakakasigurado? May market ka na ba niyang pabango na yan? Meron na. May mga regular customer na ako. Parang wala ka namang tiwala sa akin eh. Kasi naman yung pera ko di mo pa binabalik eh. Ito na nga yun eh. Pag nabenta ko lahat to lahat ng atraso ko sa'yo, mababayaran ko na. Ha? Meron pa naman akong 20 mil eh. Pero yung 10,000 ipangungutang ko na lang kay Esmeralda. Di mas mabuti. Transfer mo na lang sa bangko ko ha. Sigurado ka 3 linggo lang ah. Ibabalik ko kaagad sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko matanggihan si Raymond sa tuwing nakikiusap siya sa akin patungkol sa pera, mga idol. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit hulog na hulog ako sa kanya kahit na alam ko na hindi siya nakakabuti para sa akin. Sa 2 taon na pagsasama namin, bibihira nga lang niya akong ilibre sa tuwing nagdi-date kami, mga idol eh. At madalas, ako pa yung nagpupunta sa apartment niya para lang magkita kaming 2. Pero kahit ganun, kuhang-kuha talaga ni Raymond yung kiliti ko, mga idol. Si Raymond lang talaga yung nakakapagparamdam sa akin ng kakaibang saya at kilig na kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa iba, mga idol. Dalid mo muna ako sa ospital. Oo. Hindi ko na kaya. Itay ko lang si Jobel. Diyos ko, hindi na ako makahinga. Ito na nga eh. Aray ko. Dak, buti lang nandito ka. Anong nangyari pa? Malubha yung hika ng nanay mo. Kailangan natin dalhin siya sa ospital. Ha? Ma, ayos ka lang? Anak, hindi ako makahinga. Hindi gumagana yung ko. Inhaler niya. Inhaler ko. Nebulizer. Kailangan na madala natin ito sa ospital sa madaling panahon ng nanay mo. Naku. Pag pumunta tayo ospital, malaki magagastos natin dun eh. Malamag. Gastusin mo muna yung mga naipon mo. Meron din man ako naipon dito sa pababasada. Pa, pwede bang sagutin mo muna? Ano ba, Jubel? Ano ba? Asa na ba yung pera mo? Di ba bumonus kayo sinabi mo noong nakaraan? Mama, may pinagamitan kasi ako ng pera eh. Ano? Diyos ko naman. Saan mo naman pinagamitan yung pera mo? Pinangtaya ko po dun sa bagong negosyo po ni Raymond. Si Raymond na naman? Naghihigalo na nga yung nanay mo. Si Raymond na naman ng inuna mo. Ako, hindi ka talaga maasahan. Halika na. Dadali na kita sa ospital. Wala nga. Ba't mo ba ako inaapura? Ura-urado ka maningil eh. Di pa nga 3 linggo eh. Kasi nga, emergency sa bahay namin. Wala nga. Nagkasakit si Mama. Wala nga akong maibibigay sa'yo. Wala akong mambayad sa'yo. Hindi pa nagbabayad yung mga nag-order sa akin ng perfume. Tingnan mo. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo. Wala pa sa kanila. Ni isa paid. Anong gagawin ko ngayon? Wala akong pera. 2 linggo pa lang. Wala pa nga. Magda2 linggo pa lang binigay ko sa'yo yung pera. Alang-alay. Lahat yan, nagastong mo na? Oo, at saka manghinam ka na lang sa mga kakilala mo. Huwag sa akin. Wala pa naman. Parang nabubuisit tuloy ako sa'yo. Parang ikaw talaga yung malas dito sa negosyo eh. Ba, ayos ah. Ikaw pa nabuisit sa akin sa lagay na yan? Oh, Ako nga eh.
Ang dami ko ng pera sa'yo ah. Hoy, hindi pa kita asawa ah. Kung makaasta ka dyan, kala mo yung pera ko, pera mo. Eh di ka nga makapaghintay eh. Sabi ko sa'yo, di ba? Pinangakuan na kita, gusto mo, tuparin pa. Ay nako, wala akong may bibigay sa'yo. Hoy ano Raymond? Kunin mo na muna yung pera ko, ikaw naman gumawa ng paraan. Ito parang hindi boyfriend eh. Yun na nga eh, gumagawa nga ako ng paraan na ibayad ko na lahat. Kung gusto mo, ibenta mo yung mga natitirang perfume. Kung gusto mo ha, ikaw na magbenta niyan. Kung gusto mo makuha. Bakit ako magbebenta? Eh ikaw tong nag-ano-ano dyan sa negosyo na yan. Maghintay ka nga kung kailan ko babayaran. Oh, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ba? Hoy Raymond! Raymond! Kapal ng mukha mo! Sino yan? Saglit. Magandang gabi. Nandiyan ba si Jubel? Oh, sino ho kayo at anong kailangan nyo sa anak ko? Di na magpapaligoy-ligoy pa. Kita mo ba tong awa ko? Ha? Kita mo to? Ba't ko may baril? Alam mo, mahaba pasensya ko eh. Pero sinusubok nyo talaga ako eh ha? Umuwi na Ha? kayo. Ako yung pera ko ilabas nyo ha? Huwag ho kayong mag-skandalo dito. 200,000 binigay ko dyan kay Raymond. Raymond, Tawagin nyo kay si Jubel. Ha? Tawagin si Jubel. oy, huwag ka pa sisigaw-sigaw dito ah. Sino yan? Anak, may naghahanap dito. Hoy Jubel. Nasaan syota mo si Raymond ha? Hindi ko alam. Ba't mo dito hinahanap? Dito yung binigay niyang address eh. Alam niyo si Raymond, laki ng atraso sa akin yun ha. Bayaran niyo yung 2,000 ko. Wala kaming alam dyan sa pera mo. Saka kung si Raymond may atraso sa'yo, siya yung puntahan mo. Tama. At saka huwag ka mag-skandalo dito. Umalis na kayo. Walang Raymond kayo makikita dito. At saka wala kaming pakialam sa problema ni Raymond na binigay sa inyo. Umalis! Tandaan niyo to ha. Dito uling araw na pagkikita natin. Ha? Hanapin niyo si Raymond at ibalik niyo pera ko. Yan na nga sinasabi ko sa'yo. Ko, Tignan mo ang nangyari. Pati ang pamilya mo, nadabay na dahil sa kagaguhan ng Raymond na yon. anong gagawin mo anak? Paano natin yan? Baka madamay pa tayo. Tignan mo sa bahay pinupuntahan pa tayo. Ma, pasandali lang. Hindi ko nga alam gagawin ko eh. Huwag niyo nga muna akong torturein. Nako, kung nakinig ka lang naman sa akin doon pa, wala talagang tiwala sa lalaking iyon. Ay nako, Jobel. Ewan ko ba kung saan mo kinukuha yung mga hindi mo mabuting pagdidesisyon sa buhay. Pati kami, hindi mo napapahamak na. Eh ano ang gagawin natin dyan kapag hindi natin nakita si Raymond, ha? Sino magbabayad sa straso niya? Ay, tawagan mo si Raymond. Kakausapin ko. Tawagan mo, i-dial mo. Hindi nga ma-dial, May. The number you have dialed is either unattended or Wala out nga, of oh. coverage area. Please try your call later. Diyos ko. The number you have dialed is either Ano ba yan? unattended or out of coverage area. Diyos Please ko. try your call later. Yan ang sinasabi namin sa'yo ng papa mo. Sa katigasan ng ulo mo, pasama-sama ka sa lalaki niyan, puro kapahamakan ang dala sa'yo. Pag-isip-isip ka nga, Jubel. Diyos ko, paano ito? Nako, Ipablatter mo na lang doon sa kakilala mo, sa barangay o sa pulis. Ano ba nang... ganun na kayo Diyos mangyayari. ko, dinenervous ako. I-report natin yan sa pulis. Samahan mo ako, Nelly. Pupunta tayo sa presinto.
Hindi lang ito ang unang insidenteng may pumunta sa bahay namin para maningil sa utang ni Raymond, mga idol. Magmula nga din nung araw na yon, sunod-sunod na rin yung mga natatanggap kong mga text messages na puno ng pananakot kung hindi daw kami magbabayad ng utang. At sa katakot-takot na perwisyong naranasan ko ngayon, hindi ko pa rin makontak si Raymond. At bigla na lang siyang naglaho ng parang bula, mga idol. Kaya naman, hiyang-hiya ko sa pamilya ko. Dahil nadamay pa sila sa katangahan ko, mga idol. Ay, Ay, nako, Beshi Waps. Kumusta ka naman? eto, okay naman. Teka, may chika pala ako sa iyo. Uy, ano yan? Di ba matagal na kay Raymond na wala? Magkatatlong buwan na ba? Oo, no? 3 buwan na pinaghahanap yun. Pero bubuti na lang talaga, wala na nang gugulo sa amin kahit papano. Nako, yan palang Raymond na yan. Oh. Parang dakilang estapador pala yan. Ha? Oo, yung opisina ko dati, nung Oh. nasa kumpanya na pinagtrabahoan ko, Oo. iniraman din ng 100,000. Talaga? Oo, Ano nangyari? ayun. Wala, hindi nagparamdam yung Raymond na yon. At saka ngayon, kinarma ang bakla. Tingnan mo, nakakulong siya ngayon. Oh? Yes. Teka, saan mo nalaman yan? Ay, eto, Ayan, sa post ng aking, yung katrabaho ko, worker ko doon, sa dati kong pinagtatrabahuan. Sabi niya, Ay. buti nga sa'yo, mabulo ka dyan sa kulungan. Diyos ko. At hindi lang pala siya. Ang dami pala hinirama ng mga tawag nito, yung kanyang mga katrabaho din. Sa pati sa mga kamag-anak niya, sigurado Kamag-anak, ko. oo, kapitbahay, lahat. Naku, alam mo ba? Kulang-kulang siguro 60 milyong utang sa akin yan ni Raymond. Ay, nako, buti na lang at nahanap ng yung Raymond na yan. Ay, naku, buti nga sa kanya. Ay, yung pera naman, napapalitan. Pero yung grabe katakot-takot na inabot namin na perwisyo dyan kay Raymond, Diyos ko, buti na lang tapos na yung bangungot ko sa kanya talaga. Truth. Yun na lang yung isipin mo. Nakawala ka na doon sa demonyetong yun. Kaya nga. Diba? Never na talaga ako magla-love life. Promise mo talaga yan. Taga mo sa bato. Wait, there's more. Bakit? May bago tayong ka-opisina. Ha? Mas pogi kay Raymond. Hoy, Ay, yung mga Ayoko tipo na mo. nga, Yung mga eh. tipo naman na maputi, matangkad at may tattoo. Na ando sa kabilang department. talaga? Oo, silipin natin mamaya. May ipon na ba yan? Malamang maputi eh. Ay, sige. Silipin natin. Halika. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Naku, Yan. marupok pa yata to ulit si Jobel. Papabiktima ka na naman, Jobel, ha? Parang Sabi- na-love life na naman. Sabi ni Ate Alex ba yun, no? Kasi uto-uto ka, Jobel. Papakatanga ka na naman, ha? Diba? Minsan kasi may mga lalaki talaga magaling mag-sales talk, Daddy Dong eh. May mga lalaking dadaanin ka sa bula-buladas, ganyan-ganyan. Tapos, gugulat ka na sa sarili mo, nahulog ka na pala sa tao na yun. Parang may kilala kong ganyan. Huwag mo na nas banggitin yung pangalan. Oo, dinadaan sa love scam. Yan. Oo. Di ba? Papaibigin ka niya. Tapos yun, hiraman ka. Ikaw naman, ibibigay mo naman sa kanya. Yeah. Huwag ka naman tumingin sa akin. Nakakalata eh. Nakalata. Sarap. Na-love scam ka na ba? Maraming beses na. Malambot kasi yung puso ko sa mga lalaki. Sige nga, bigyan mo nga kami ng side mo na talagang kung ano ang ano si Reyna Ivana sa isang relasyon. Nako po! Siya po ay mapagbigay parang si Jobel. Yeah. Hindi kasi sa totoo lang
talaga, Daddy Dong. Ganun kasi talaga yung nurture ko eh. Okay, nature ko ba? Nature. Oo. Diba? Hindi kasi ako madamot lalo na pagdating sa pera. Tapos pag sa lalaki, ang love language ko kasi gift-giving. Oh. So parang, 'di ba, pag gano'n, mahilig ako magbigay ng regalo, magbigay ako ng mga ganito-ganito. Tapos pag nakita ko nahihirapan siya, parang hindi ko kinakaya. Parang Yun yung nahihirap- yes, yun Parang yung nahihirapan ka pinaka-weakness ko. Parang hindi ko kaya na nakikita na nahihirapan yung mga taong minamahal ko. Kaya ending, todo-todo ako sa paggastos, todo-todo, ending, naghiwalay kami, hindi ko na masingil yung utang nila. Diba? Yun talaga yun eh. Di, may mga ganun. Karamihan man sa babae, ganyan. Kasi Diba? diba, halimbawa, boyfriend mo, tapos may shinare sa Facebook. Ayan. Sana ganito, mayroon Sana din ako nito. all, Tapos oo. mamaya, bibilan, ito na yung gift ko sa'yo. Binigay yung gusto niya, yung luho niya. Oo, yung luho niya. So ano yung magiging tip mo lang sa kanila na huwag naman sana ibibigay lahat-lahat. Magtira ka sa sarili mo. Correct, mga idol. Alam nyo, hanggat hindi nyo asawa, huwag nyong ibigay lahat. Totoo yun. Yes, pag magjowa kayo, remain as jowa. Kasi, alam mo ko, Daddy Dong, may pagkaano kasi ako, natutunan ko to in a hard way, ah. Diba? Yung parang kahit jowa ko pa lang, feeling ko asawa na niya ako. Mga ganun level. Sobrang grabe kasi talaga. Alam mo yun, sobrang tinotodo ko na to the max para hindi niya ako iwanan. Siguro anxiety yun. Anxiety level yon. So kung jowa ka lang, magpaka-jowa ka lang. Huwag ka magpakananay sa kanya, huwag ka mag-inagger, huwag ka basta maging partner ka lang talaga sa kanya kung ano ka lang. Huwag mo ibigay lahat kasi yung ibang aspeto niya, like kailangan niya ng pera, di may isa nanay niya, may isa sa ibang tulong, basta wag mong ibibigay yun. At saka red flag yun. Yes, di ba? Diba? Yung lalaki sa'yo, manghihiram ng pera. Boyfriend mo, manghihiram ng pera. Yes, diba? Red flag yun. Ikaw ba kaya mo Hindi, yun hindi. sa babae? Na syota mo, hihingan Nung mo ng pera? nagka-boyfriend ako. Ako ang nagbibigay. Diba? Parang kung totoo kang lalaki, kung talagang wala kang hiya, Oo. ay kung mahiya kang lalaki na manly ka talaga, hindi mo gagawin yun sa girlfriend mo eh. Hindi ka ba nga nanghihiram, idol? Yes, totoo yan. Ay, isipin mo, yan, nakakahiya. Yan. Diba? Kusa na lang, magbigay, pwede. Ayan. Diba? Ito, minsan nga, pag nagbibigay, Ayaw mo patagapin ay, eh. wag na, wag. Oo. Ganon. No? So, tama yung sinabi ni Ray, diba, ng mga idol, red flag yun kapag may nanghiram sa'yo, na boyfriend mo nanghiram sa'yo. Wag na lang. Wag na lang. Diba? Unless engaged na kayo. Correct. Engaged, kakasal na talaga kahit kayo. asawa nga eh. Pag binigay mo na yung pera sa misis mo, hindi mo na pwedeng hiramin eh. Oh, Hindi mo na pwedeng kunin. Oh, hindi mo na kunin Oo. eh. Talagang ikaw nagdidiskarte para sa sarili mo. Ganyan na ganyan si Pop Ted Azares. Yeah, talaga. Kumbaga, Oo. hindi nanghihiram yan. Hindi nanghihiram. Siya nagbibigay. Ako nanghihiram sa kanya. Oy. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!